afternoon po mga kababayan Monster. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is April 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may SM Light Mall sa may Barangka Elaya Mandaluyong po yan at dalhin po natin sa may NAIA Terminal 3 sa may Barangay 183 Pasay. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan. Yung mga sinasabing mga Chinese nationals na involved sa iba't ibang klase ng kontrobersya, sabihin natin drugs, yung Parmalee, o kaya yung mga POGO. Paano bang ano dito? Ano bang things na ganito? Well, unang-una siguro maganda sa imahe ng COMELEC na sabihin niya na iimbestigahan niya rin ito kasi involved ito sa isang matter na involve ang eleksyon, kagaya ng campaign contribution. Ang magiging problema lang dito is I don't think itong campaign contribution na to naisulat doon sa mga reports na sinasabit sa COMELEC. No, hindi siguro nakasulat yan, Pero may sose, di ba? Oo nga, pero hindi natin alam kung nakasulat yun doon. Kung alam natin na galing yan sa mga hindi ganong kalegal na sources, siguro i-report dyan sa SOSE. So paano yun? Pwede palang yung mga contributors pwedeng hindi isama doon sa SOSE? Well, Di ba bawal yun? Dapat bawal yun kung mahuhuli, of course, no? Oo. So ang maganda dyan, may mag-iimbestiga, may pagpa-file ng complaint para magkaroon ng trigger sa investigation. Ayun. Ayan, sige po. Siguro alam mo, imbitahin pa natin ulit si attorney, ano? Parang bitin pa, no? Bitin. Marami pa tayo pag-uusapan sa mga susunod. Maraming salamat po, attorney. Thank you, attorney. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po. Opo, yan po si attorney Louie Tito Gia, isa pong lecturer sa Tanyada Jokno School of Law sa TLSU at dati pong COMELEC Commissioner. Maraming salamat po. O paano, babalik ang ATM. Anong take mo? Kumaling kayo. Right Med, de kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med, dahil gusto namin na gumaling kayo. Feeling inside and out, wings out with that smile. Hi, I am Nina Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy food and exercise regularly. Plus, without electric capsules, cholesterol, and fat free. Electric capsules, zero need. Natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo pa sa Pick up po. 27 Manila, 8027 Palawan.
dapat ang ginawa niyo dito? Di ba? Unang apela nila patungkol sa confirmation of charges. Sa ICC naman, sa hirap mong mag-skip count or mag-skip score, Oo. parang, alam ko, yung iba, nagbibilang na eh. Nahirap kasi iba-iba yung circumstances of the issue. Dito, kauna-unahang pagkakataon ko na nagkaroon ng desisyon doon sa, kumbaga sa factual portion, hindi ito legal, hindi may facts dito. Naunang mga desisyon patungkol sa ibang stage. Okay. Ang unang tanong ay, meron bang sapat na ebidensya sa sabihin na merong naganap na krimen sa Pilipinas? Yes. Yung susunod na tanong, may sapat bang ebidensya para sabihin na itong tao ito suspende ay may kasalanan, warrant of arrest? At ngayon, ang tanong, may sapat bang ebidensya para magtuloy ng trial? So, medyo talagang step by step. Kasi ako din minsan nahihirapan dahil para sa akin, for conviction na nga. Sa kanila, gusto nila baybayin, isa-isahin. Bawat stage ay pag-usapan. Kaya ang susunod na natin tanong, yun na yung gusto ko. Dapat mag-i-convict, may kasalanan pa o wala. Oo. Kasi doon sa naging sinasabi rito, yung pre-trial chamber concluded that there are substantial na grounds para paniwalaan si dating Pangulong Duterte yung responsible, no, doon sa mga crime against humanity, of murder and attempted murder. O, di ba? Malino yun. So, ang ibig sabihin ng unang substantial ground, iba kasi sister nila, no? Pero para sa ating mga Pilipino, lakas level, sinabi na nakapitay, so may risiko. So, kumbaga, meron kang mga pagbabatayan. At kapag na may inaalis na natin, ito yung klase ng ebidensya na sakaling na pinapatagal ka sa trabaho. Substantial evidence standard patungkol sa pagtagal sa trabaho, parang ganun. Sa administrative na mga kaso. Hindi sa civil case, hindi sa criminal case, na medyo mataas ang standard. Ito yung ebidensya na lampas na pero hindi naman kailangan yung absolute paniniwala. Dito, may risiko at hindi ka lang basta may risiko na kukunin mo talaga yung kukunin. So, finally, bubusad na siya, attorney, kasi if I'm not mistaken, dapat itong confirmation of charges ay September pa lang. Tama po ba, attorney? Yes, ang daming delay. Actually, dito sa kaso ito. Kasi marami ding request. Request. Kaso niya, yung jurisdiction, interim release, instant trial. Pero kung nakikita mo natin yung kalakaran at planta, hindi mo madaling masilo ang korte, hindi mo siya basta-basta maluloko. At kung usapin ng oras, Attorney, na yung mga deadline. Opo? napuputol ako. Siya nagpuputol ako. Pwede po pakiulit ng konti ako. Go ahead, attorney. Hindi mo basta maloloko, hindi mo masisilo, at hindi sila malilate. Ang deadline may pa nga pero kasi nakalagay naman on or before. Talaga namang parang nagpapakitang gilas, kumbaga. So, yung decision ngayon, inaasahan nyo rin yun na ganito kabilis. Dahil sabi ko, pwedeng next week pa eh. Oo, actually, kagabi ko din na-realize na, nga no, pwede rin ngayon. Kaya kagabi yung sabi ko, panawagan ko tonight or even tomorrow night para hindi na matagal yung paghihintay. Pero, nung panimula talaga nung araw, akala ko, sasagal din nila. Oo. Pero ito ang pleasant surprise. Yung kahapon, hindi kami surprise. May jurisdiction talaga. Pero yung pleasant na surprise dito ay mas maaga pa pala kahit mas sigurado kami dito sa decision dito. Baka nasanay ka na sa justice system natin. Sila din na ano ko na pa naman yan. Oo. Pero honorable ka, di ba? Pinaghahandaan.
Kailan ka natutuwa dito? Yung mga abogado. Pero, ngayong nabanggit yung justice system, sana may patikim sa mga Pilipino na kung paano ba talaga dapat lumanan. Tapos, I'm pretty sure nanonood din at follow, nag-monitor ko yung mga OSP sa Pilipinas. At alam ko mai-inspire din sila. Sa Pilipinas din naman kasi may mga standard. Kaya, sana positive ang development dito sa kultura ng mga korte. Oo. At attorney, same din ba yan ng mga yung normal na litigation na may tatayong witness? Ay, oo, dito na yun. Actually, nung nakaraan, yung confirmation of charges hearing, pwede na rin sana may grupo na witnesses. Pero dahil kapos sa oras, sabi nila, sige, next time na lang, trial na. At dito po, baka manibago lang tayo kasi yung alam natin, yung parang away-away. Are you correct? Did you kill? When did you kill the person? Ganon. Hindi po ganun kagaran. Ang tawag sa kanila po ay calling the witness to the stand. Ganun lang Mahinahon. Mahinahon, very polite. Sorry, Madam Witness. Approachable. Siya po yung hindi ganon. Parang ganito. Pinatay mo. Madam Witness, I might be mistaken. Okay. O siya, sige po, maraming salamat po, Attorney Christie. Sige, at maraming salamat sa lahat. Masarap na naman ang tuyo. Sana masarap din ang ulam ng mga... May ulam ba yung mga judge? Wala, hindi pa niyo magpadala doon ng grab. Eh baka may uka naman doon. Maraming salamat, Attorney Christie. Maraming salamat po. Ayan po si Attorney Maria Cristina Conti, ang IC Assistant to Counsel. Ay, kuya, ano oras na? 24 na minuto makalipas sa alas 5 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Syrup Capsules. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Blemex. Basta AM, DCMM. Panalo ang hapon mo. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DCMM. Alas 12:30 ng hapon. Alamin ang mga karapatan at batas ng pagprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Galvano at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon. Agarang aksyon. Ngayon yung angkatin naman nila Tita Willie Cordero at Doc Derek. Alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman? Pwedeng ikwento yan dahil ang gusto. Si Chang Abby. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa hapon. Kasama si Tony Velasquez. Alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Alas 5. Kasama sila Sandro Ochoa at Maan Papapagal. Alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa issues natin. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Unang sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DCMM Radio Patrol sa Iskwela at DCMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye sa DCMM. Gas Amerikas at Jet. Araw-araw, Tita Winnie Cordero.
Promo, tanggalin formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bacteria pa. Yan ang Smart Dishwashing Tape. Platos, kaldero o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Tape, a product of ACS Manufacturing Corporation. Si washing machine, Philips na Pride washing machine detergent. Hello, Mommy! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa bansa, chocolate, putik, diba? Kanya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggalang makapit, manikit, at malupit na dumi sa mansa. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ang healthy naman ang anak mo. Naku, sakit yan. Ang bata mo mag-healthy. Pwede pa rin magkaibigan siya. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw. Hindi lang quality yan. Ascorbic acid was made with the generic name Selene Plus. Just 2% use of the doctor. Selene Plus. Ang batang mukhang healthy, pero may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Selene Plus araw-araw. Species! Gusto mo ng flower garden sa loob ng bahay? Pahabali lang ang iyong labada sa Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabric ay magandang flowery scent na mapagpipilihan. Bloom all day fresh. Make beauty fantasy. At red berries in autumn. Subukan na ang Charm Fabric. Bangon! Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bago at lamig. Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Responsibly bawat patak. Masarap. Suwabe. Kaya sulit ang inuman. Kasangkamos na rin sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Ako lang ba? O the best talaga ang mga all-in-one? Sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa app, sulit na. Gusto makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat pag yung whitening soap, sulit din. Buti na lang, may white rose papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti, power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitening ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos, SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. Ang linis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget, so good. Pinutok ng bigyan. Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Basta pag nilalagnat, Dapat matik. Iba'y Jetfix. lalagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling? Dapat matik. Iba'y Jetfix. Most prescribed ang mga dokta lagnat. Basta lagnat, huwag nang magdalawang isip. Dapat matik. Iba'y Jetfix. Alagang ulap yan. Paracetamol is a generic name of Ijetic. It is a persistent ulcer numbers. Sali na sa Tiki-Tiki Bigating Papremi sa Barangay Raffle Promo. Pili ng Tiki-Tiki plus any participating brand for 1 and 3. Pwede manalo ng grocery, cellphone, o e-bike. Yan ang tatak Tiki-Tiki. Promo runs from April 1 to July 15, 2026. For DOH, FCACDRR permit number 13640 to 2025. Mahalaga bata, ang Tiki-Tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa pagpuli ng sakit. The #1 Floor Wax by Water Pro Formula.
kababayan natin, eh sana malaking perwisyo po yung naiwasan natin. Ano? But nandiyan na yan, importante, nandito na nga ho, napatunayan na ng AMLAC na totoo yung mga inilalabas ko noon pa. Eh sana magdulot naman ito ng conviction ni Sara Duterte. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News. Nagseservisyo para sa Pilipino. Kaugnay ng balitang yan, makausap natin si dating Senator Antonio Sonny Trillanes. Magandang hapon po, Senator Trillanes. Welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Check at sa ating mga viewers. Yes, Senator, no, kanina I'm sure na-monitor mo yung naging press con ng kampo ni Vice President Sara Duterte at sinasabi nga niya na itinatanggi niya basically yung mga paratang laban sa kanya, malinis daw siya sa bawat sentimo ng kanyang pera. Alam niyo po, ang general denials ay wala pong halaga yan in the face of overwhelming evidence. Kasi ito po, no, nakita naman detalyado at kinumpirma pa ng mga ahensya ng gobyerno, ay paano ka pa lulusot doon? Sasabihin mo lang, hindi totoo yan. So, I think yung ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa issue nito ay alam kung ano yung katotohanan. Alam kung sino nagsasabi ng totoo at sino yung nagsisinungaling. Yan po yun. Linawin lang po natin, Senator, no? Kayo po raw ba ay nagkausap ng AMLAC o ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago kayo umarap kahapon sa Kongreso? Hindi po. Next po kilala yung mga officers ng AMLAC na pumunta dyan. I don't have any engagements with them. Kaya ito pong mga dokumentong hawak ko po ay 2016 ko pa hawak po yan. Kaya I wouldn't have known kung ikukumpirma nila yan. Kaya lahat na ito kasi mga misdirections lang. Let's stick to the issue. So, napatunayan na totoo yung mga paratang ko. Ano yun? Meron 2.4 billion pesos na pera si Sara Duterte dun sa joint account niya with Digong Duterte. Tapos, meron pong 181 million na natanggap ang bawat miyembro ng pamilya na ni Duterte galing sa isang drug lord. Ito po, hindi nila ito may tatanggi kasi mga manager's checks po ito na nasa pangalan nila Duterte. At kinumpirma ng AMLAC yung tatlong transaksyon na tinanggap ni Sara Duterte mula kay Sammy Uy. So, ano ba po ang pinag-uusapan po natin dito? Lahat yan, panglilihis na lang. Opo. So, balikan na po natin ang pagharap nga niyo kahapon. Sino po ba talaga itong si Sammy Uy at bakit siya naging malapit sa pamilya Duterte? Base po kay SPO4 Arturo Las Cañas na original member ng Double Death Squad, ito po ang salaysay niya doon sa 186-page na affidavit niya na sinubmit niya sa ICC na ito ay tinanggap ng ICC at ngayon nga kinumpirma na ng ICC yung charges dahil mabinigyan ng halaga yung testimonya ni Arturo Las Cañas. Star witness siya dyan. Isang linggo siyang kino-cross-examine ng mga abogado ng prosecution at yung mga designated lawyers para kay Duterte. At ang suma nila, lahat yung sinasabi nito ni Las Cañas ay totoo. So doon po sa pahina sa affidavit na yun, sa ilang pahina doon, lumalabas na itong si Sammy Uy, ang kapartner ni Michael Yang at ni Charlie Tan, doon sa kanilang drug cartel doon sa Davao City.
nag-trade business sila, kaya nga tuni-tonelada yung pumapasok sa customs nung panahon ni Duterte. Hindi nangyayari yan before, nung panahon ni Pinoy, hindi nangyayari yan. Hindi nangyayari yan ngayon sa panahon ni President Marcos. Ito, nangyari lang. Yung pagpasok na tuni-toneladang droga sa Pilipinas through customs nung panahon ni Duterte na supposed to be, siya yung galing na galing sa illegal na droga. Kaya lahat ito ay na-establish na po natin. And Senator, ito, baka pinabanggit mo na sinasabing mga drug lord, konektado to doon sa magnetic lifters na naging issue natin. Yes, opo. Yung magnetic lifters, isa pa lang ito dun sa nai-report, nakalusot. Remember yung worth 11 billion pesos na drugs na sinasabi ng mga K9 ng PIDEA, di ba? Sabi ng mga officers na yung mga K9 ay Departure po kayo, no ma'am? Ay, arrival po yan. Arrival po kayo? Oo. Ala, bawal tayo magbaba doon, ma'am. ah. Ano po? Bawal ba? Bawal po doon, ma'am. Oh, sige na, departure na lang. Departure po. Oh. Mag-iwan kasi ako na lagi siya sa baba sana. Bawal po kami doon, ma'am. Mahuli po ako doon, ma'am. Mag-pick up ng ano nga, bawal na rin. Pero kung mabilis ang pick up kami, walang problema. Pero yung magbaba, wala. Hindi talaga pwede kami doon. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po. Ang pagbabasihan ng mga senador, yung mga ebidensya na may presenta, kung convincing ito. Pangalawa, kung makukumbinsin yung taong bayan. So mamumulso ng maigi yung mga senador dahil representante sila ng taong bayan. Ang disenyo ng impeachment ay kaya nga hindi mga huwes ng Supreme Court ang ginawang judges dito sa impeachment dahil kailangan mas malawak ang konsiderasyon. Aside dun sa legal question, which is evidence-based, una yun, pagka na-establish yun na may evidence